Sa gitna ng tumitinding gyera sa pagitan ng US, Israel at Iran, hindi lang mga gusali ang naggandawasak dulot ng palitan ng mga strike, kundi maging ang presyo ng langis ay talaga namang lumobo ng husto. Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Panibagong taas singil na naman po sa produktong petrolyo. Lalaro na sa 107 hanggang 134 pesos ang kada litro ng diesel. Dahil sa ginawang pagsara ng Iran sa Strait of Hormuz, isang ruta na nagdadala ng halos 20% ng global oil supply araw-araw. Dahil dyan, bakit nga ba hindi pa rin ginagamit ng US ang buong lakas nito upang tuluyang makontrol ang Strait of Hormuz nang sa gayon ay maibalik na sa normal ang daloy at presyo ng mga produktong petrolyo? Ano bang pumipigil sa Amerika? Yan ang ating alamin. Sa unang tingin mga kapatid, tila simple lamang ang solusyon upang muling mabuksan ang Strait of Hormuz. Kailangan lang ng US na magpadala ng military at siguraduhin na magiging bukas ang daanan. Ngunit sa likod ng ganitong plano ay mayroong isang komplikadong realidad. Isang realidad na may kasamang panganib, gastos at posibleng mabagsik na digmaan. Ang pagsecure ng strait ay hindi lamang isang operasyon kundi isang tinatawag na sugal na mayroong matinding panganib. Ngayon, kung kikilos ang US, ang unang hakbang na kanilang gagawin ay ang pagkakaroon ng air at missile dominance upang agad na ma-neutralize ang kakayahan ng Iran na umatake. Gagamit sila ng aircraft carriers bilang mga floating bases ng puwersa. Doon nila ilulunsad ang mga advanced fighter jets tulad ng FA-A-10 at posibleng F-35 para magsagawa ng precision strikes. Nang pangunahing target ay ang Iranian coastal missile systems, radar installations at iba pang critical defense infrastructure na kayang magbanta sa mga barko sa strait. Kasabay nito, gagamit din ng US ng long-range cruise missile na ilulunsad mula sa mga destroyers at submarines upang tamaan ang mga target kahit mula sa malalayong distansya. Ang layunin ng yugtong ito ay pahinain at guluhin ang depensa ng Iran bago pa man tuluyang lumapit ang pangunahing naval forces. Ito ang tinatawag na shock and suppression phase, isang mabilis ngunit matinding opening move sa anumang military operation. Kasunod ng initial strikes, papasok na ang US Navy sa mismong strait upang ipatupad ang kontrol at seguridad sa rutang pandagat. Magde-deploy sila ng guided missile destroyers at cruisers na magsisilbing pangunahing depensa laban sa anumang banta mula sa Iran, lalo na sa himpapawid at dagat. Ang mga barkong ito ay may advanced air defense systems tulad ng Aegis na kayang mag-detect at sumalubong sa paparating na missile at drones sa loob lamang ng ilang segundo. Layunin nilang harangin ang anumang pag-atake habang pinoprotektahan ang tuloy-tuloy na daloy ng mga barko. Kasabay nito, magsasagawa sila ng escort operations para sa mga oil tankers at commercial ships upang matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga ito sa strait. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang malaking problema. Kinakailangan nilang lumapit mismo sa danger zone kung saan kaya silang maabot ng mga armas ng Iran. Hindi rin mawawala sa ganitong operasyon ang mine warfare. Isa ito sa pinakamapanganib ngunit madalas hindi napapansin na aspeto ng naval conflict. Ang US ay kailangang magpadala ng mga barko na mayroong specialized mine countermeasure. Kasama rito ang mga underwater drones at divers upang hanapin at tanggalin ang mga naval mines na lihim na inilatag ng Iran sa ilalim ng dagat. Layunin itong gawing ligtas ang ruta para sa mga barkong dadaanan. Ngunit ang prosesong ito ay mabagal at lubhang delikado. Bukod pa riyan, habang abala ang US sa paglilinis ng mga mina, nagiging exposed at vulnerable ang kanilang mga barko sa posibleng pag-atake mula sa himpapawid o baybayin. Dahil dyan, isang missile o drone lamang na makakalusot sa kanilang depensa ay maaring magdulot ng malaking pinsala o pagkawala ng buhay. Kaya naman, ang bawat galaw ay kailangang kalkulado at maingat. Pagdating naman sa ground, maaring magsagawa ang US ng targeted strikes gamit ang kanilang special forces o marines upang direktang atakihin ang mga key Iranian position. Kasama rito ang missile launch sites, radar station, command centers at strategic island na maaring gamitin ng Iran upang kontrolin ang strait at maglunsad ng pag-atake sa mga barko. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malaking planong bawasan ang kakayahan ng Iran na umatake at pahinain ang kanilang depensa bago pa man tuluyang lumapit ang US naval forces. Ngunit kahit gaano kalakas at advance ang US military, hindi ito one-sided na laban. Ang Iran ay may malakas at diversified na missile arsenal, kabilang ang short-range, medium-range at long-range cruise missile na kayang tumama sa malalaking barko sa Strait of Hormuz. Bukod dito, gumagamit din sila ng swarm drones, isang mura, mabilis at mapanganib na kayang sabay-sabay na umatake sa mga target upang malusutan ang depensa ng US. Ang kanilang strategiya ay tinatawag na saturation attack, kung saan maraming missile at drone ang ilulunsad ng sabay-sabay mula sa iba't ibang lokasyon. Ito ang nagpapahirap sa mga depensa ng US na pigilan ang lahat ng banta. Bukod sa missile at drones, may malakas na tactical advantage ang Iran gamit ang kanilang fast attack boats. Ang mga barkong ito ay maliliit, mabilis at kayang magdala ng mga pampasabog o missile na ginagawa silang lubhang mapanganib sa makitid na Strait of Hormuz. Maaari silang gamitin sa tinatawag na swarm tactic o yung papalibutan nila at sabay-sabay na atakihin ng malalaking barko ng US.
Ang bawat coordinated attack ng mga ito ay nanggagaling sa iba't ibang direksyon, kaya't napakahirap itong depensahan kahit ng modernong Navy at may advanced systems. At kahit isang barko lamang ang tamaan sa ganitong operasyon, agad itong magkakaroon ng malaking epekto sa moral, kapasidad at kapangyarihan ng puwersa ng US. May isa pang tahimik ngunit napakadelikadong banta sa Strait of Hormuz, ang naval mines. Bagamat hindi ito high-tech, napaka-epektibo ng mga mina sa paghinto ng operasyon at pagdudulot ng takot. Isang mina lamang na sumabog sa ilalim ng oil tanker ay sapat na upang ihinto ang daloy ng langis at i-destabilize ang buong ruta. At hindi na kailangan ng Iran na punuin ang dagat ng libu-libong mina. Kahit kakaunti lang, nakakaapekto na ito ng malaki. Ang mga shipping company ay natural na nag-iingat at kahit ang US Navy ay kinakailangang magplano ng bawat galaw ng maingat upang maiwasan ang sakuna. Ang paghahanap at pagtatanggal ng mga mina ay mabagal, delikado at kumakain ng resources, kaya't mahirap linisin at siguraduhin ang seguridad sa strait kapag nariyan ng mga ito. Ang simpleng pagdaan sa lugar na ito ay nagiging komplikado sapagkat bawat galaw ay maaring humantong sa malubhang pinsala o pagkaantala ng operasyon. Ngayon mga kapatid, para sa Iran, hindi lamang militar ang laban na kanilang pwedeng gawin sa Strait of Hormuz. Sinasamahan nila ito ng economic dimension na kanilang ginagamit bilang isang malakas na sandata. Sa sandaling maantala o masuspinde ang daloy ng langis sa ruta, agad na tumataas ang presyo nito sa global market na nagdudulot ng domino effect sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Kasalukuyan na itong nangyayari kung saan tumataas na ng husto ang global oil prices bilang direktang resulta ng pag-aantala sa shipping. Ang ganitong pressure ay hindi lamang nakatuon sa Estados Unidos, nakakaapekto rin ito sa buong mundo mula sa mga bansa, merkado hanggang sa industriya na umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng langis. Habang tumatagal ang krisis at lumalala ang digmaan, lumalaki rin ang epekto ng pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz na nagiging kanilang silent weapon na kasing lakas at epektibo ng mismong missile o drone attack. Ngayon, kung lalala ang sitwasyon, maaring palawakin din ng Iran ang laban ng hindi lamang nakatuon sa Strait of Hormuz kundi sa buong Gulf region. Meron silang koneksyon sa iba't ibang proxy groups tulad ng Houthi sa Yemen at Hezbollah sa Lebanon, kung saan ang mga grupong ito ay kayang magsagawa ng coordinated attacks sa mga base ng US at mga kaalyado nito. Ang ganitong sitwasyon ay nagbubukas ng posibilidad ng multi-front war, kung saan ang US at ang kanilang mga allies ay kailangang maghati-hati ng kanilang puwersa sa iba't ibang lokasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga strategist ay labis na nag-aalala dahil ang bawat escalation ay maaring mabilis na lumawak at magdulot ng komplikadong geopolitical at military crisis. Sa panig ng US, malinaw ang mataas na panganib ng anumang direktang operasyon sa Strait of Hormuz at kahit na silang mayroong pinakamalakas at pinaka-advanced na puwersang militar sa mundo, hindi ito nangangahulugan na magiging ligtas sila mula sa banta ng missile, drone o fast attack boat ng Iran. Katunayan, mayroon ng mga ulat na nagkaroon ng casualties mula sa ganitong uri ng pag-atake at bawat pagkawala ng buhay o pinsala sa kagamitan ay may direktang political impact sa loob ng bansa na maaring magdulot ng kontrobersiya at pressure sa administrasyon. Habang tumatagal ang operasyon, tumataas rin ang gastos. Bilyon-bilyong dolyar ang kinakailangan upang mapanatili ang sustained military presence sa rehiyon. At kahit sa lahat ng hakbang na ito, wala pa ring garantiya ng mabilis o tuluyang tagumpay sapagkat ang Iran ay may kakayahang magpatuloy ng asymmetric attacks. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga hakbang ng US ay laging maingat, kalkulado at pinaghahandaan ng mabuti bago isagawa. Isa pang malaking hamon ay ang geography ng Strait of Hormuz mismo. Makitid ang daanan nito habang ang Iran ay tila nakaupo sa mataas na terrain sa baybayin na nagbibigay sa kanila ng natural na advantage laban sa anumang puwersang papasok. Mabilis nilang natutukoy at natatarget ang mga barko na dumadaan sa strait at ang kanilang mga missile launchers ay mobile, nakatago at mahirap hanapin. Dahil dito, kahit matapos ang malalakas na airstrikes at initial naval strikes ng US, nananatili pa rin ang malaking banta mula sa mga nakadeploy na armas ng Iran. Ang sitwasyong ito ay lumilikha ng tila walang katapusang cycle ng hunt and strike kung saan ang bawat galaw ay sinusubaybayan at ang kalaban ay laging may kakayahang mag-counterattack. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na ang pag-secure ng Strait of Hormuz ay hindi isang one-time operation. Isa itong tuloy-tuloy at matinding military commitment na nangangailangan ng permanent naval presence sa rehiyon na sinusuportahan ng constant surveillance, air patrols at intelligence gathering upang mabantayan ang bawat galaw ng kalaban. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin ganap na sigurado ang seguridad sapagat ang kalaban ay unpredictable at may kakayahang magbago ng taktika anumang oras. Bawat araw ay mayroong banta mula sa fast attack boats, drones, paglulunsad ng mga missile hanggang sa mina sa dagat na maring magdulot ng agarang panganib sa mga puwersa at commercial shipping. Ito ay nagiging isang endless mission, isang walang katapusang cycle ng pagtugon at pag-adapt na walang malinaw na katapusan o garantisadong tagumpay. Kaya sa halip na direktang invasion o full-scale military operation,
Mas pinili ng US ang isang kombinasyon ng targeted airstrike at strategic pressure upang unti-unting pahinain ang kakayahan ng Iran. Kasama rito ang pag-atake sa mga critical military assets, pagpapatupad ng economic sanction upang limitahan ang kanilang resources at diplomatikong hakbang upang maiwasan ang escalation sa mas malawakang digmaan. Ito ang mas controlled approach, isang maingat na taktika na naglalayong panatilihin ang kapangyarihan ng US nang hindi agad pumapasok sa labis na panganib. Ang estratehiyang ito ay nagbibigay ng pagkakataon na maiwasan ang full-scale war dahil kapag lumala ang labanan, mahirap na itong pigilan at ang epekto nito ay mararamdaman hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo mula sa ekonomiya hanggang sa geopolitical stability. Ang ganitong kombinasyon ng military, economic at diplomatic tools ay nagpapakita ng balanseng paraan ng pagharap sa tensyon ng may kalkulado at strategic na diskarte. Sa huli mga kapatid, ang Strait of Hormuz ay hindi simpleng battlefield. Ito ay isang critical na choke point kung saan bawat galaw ay may direktang epekto sa global economy, energy security at geopolitics. Ang bawat hakbang na gagawin dito ay may potensyal na magdulot ng domino effect, hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Kaya minsan, ang pinakamakapangyarihang desisyon ay hindi ang agad na paglusob o pagsugod sa digmaan, kundi ang maingat na pagpili na maghintay, mag-obserba at gamitin ang iba pang tools gaya ng diplomacy, sanction at targeted operation upang mapanatili ang kontrol at mabawasan ang panganib ng malawakang conflict. Ang restrained at calculated strategy ay maaring mas epektibo kaysa sa mabilisang aggression sa ganitong delikadong sitwasyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?